guys! It's me again and welcome back to my channel. And for today's video, I'll be having mukbang. And meron tayong pag-uusapang medyo interesting. So if you wanna know, just keep on watching. So yung imumukbang ko ngayon is takoyaki! Yay! Saya ko doon. And it's from Takoyaki Sumoyaki. So, natin. So, I have here shrimp, octo, cheese, bacon, crab, and samahan natin ng Coke hanggang matigo. Kami ka sa part niya. Ay, samahan natin siya ng Coke. Coke is life. Simulan na natin siya. Okay. So, kasi sa akin, parang feeling ko ang awkward kapag kakain lang ako. So, gawa natin siya ng topic. Ngayon, pag-uusapan natin, ano ba yung reason kung bakit ka single? Single ka, girl? So, tikman muna natin siya bago ako mag-explain. Dami yung cheese. Ayun, magpahad kayo ng cheese bomb. Legit, daming cheese. Dapat pala half lang ang nakakainin ko. Hindi ako makapagsalita. Yung cheese bomb pala nila, kaka-release lang din. So, try nyo siya. Sarap. Pala pinalagyan ko lahat. Sarap. May time na ba sa buhay nyo na na-feel nyo na bakit parang ang dami nang may jowa, tapos ako wala pa din. Parang ready naman na ako to commit, pero walang nag-work na parang laging nasa landian lang na stage. Bakit hindi ko mahanap yung taong para sa akin? Ako ba yung problema o sila? Yung mga ganong bagay. So, papatanong ka na, ganda naman ako. Ganda ka dyan. Pogi naman ako. Stable naman yung income ko. Sana all. Funny naman ako. Sarap naman ako kasama. Bakit parang wala pa din? Parang walang nagtatagal or walang nagstay. Tapos, kapag meron ka nang i-entertainin, parang na-jinx siya lagi. Parang hindi nag-work. Tapos yun, may isip mo, good catch ka naman. Bakit wala pa rin? So, pag-usapan natin kung ano yung mga reasons behind kung bakit ka single. So, somehow, ma-workout mo siya and it might help you para mahanap ang dawan mo. Number 1, you don't have sense of identity. So, ano ba yung sense of identity? Ready ka na pumasok sa isang serious na relationship. And at some point, hindi mo nakita na you really don't know yourself at all pa talaga. Na feeling mo, yung makakapagpabuo sa'yo is someone else. Na feeling mo kapag nahanap mo na yung right person for you, siya na yung kukumpleto sa buhay mo. Well, hindi po yun totoo. Kasi nga, yung bubuo lang sa inyo is kayo. So, without sense of identity, hindi mo malalaman kung ano ba talaga yung gusto mo, kung sino ka ba talaga. So, ang hirap kapag hindi ka sure sa kung ano yung gusto mong gawin sa life mo. Ang hirap kapag hindi ka rin sure kung ano ba talaga yung plano mo sa buhay mo. 'Di ba? So, yun nangyayari kahit nahanap mo na yung ideal partner mo or yung gusto mong partner, hindi siya nagwo-work kasi nga, ikaw mismo, hindi mo lang rin kilala yung sarili mo. Sabi nga ni Erik Erikson, wow, sino ka nandyan? Without sense of identity, mahirap makahanap ng right partner. Ay, kailangan mo muna yung sarili mo. Alamin mo muna, i-discover mo muna sa sarili mo kung sino ka. And, tsaka ka maghanap ng right partner for you. Number 2, unrealistic standards. Ayan. Doon ako sobrang nakarelate. You set your standard so high na parang imposible siya. Very idealistic yung nangyayari. And malaki yung factor ng past relationship mo or siguro sobrang mahilig ka lang sa mga sa mga
fantasy na palabas. So, yun yung siniset mong standard sa'yo. Make your standard more realistic. So, hindi naman ibig sabihin nun, kailangan babaan mo ng sobra-sobra yung standards mo. Syempre, you should not settle for less, but at the same time, very realistic yung hinahanap mo sa isang tao. Kagaya na itong bacon. Number 3, you're still heartbroken. Baka galing ka sa recent breakup, kaya you're still in love or you're still in pain. So, okay lang yun na maybe you take time to rest or ikaw muna. Maybe at some point, mahal mo pa yung ex mo and that's pretty normal kasi nga, hindi ka pa nakaka-move on, hindi ka pa okay. And maybe, kaya ka single kasi baka kailangan i-work out mo muna yun. Kasi hindi naman lahat ng rebound nag-work. And may time na mas nagiging problematic lang yung pangyayari kung ipipilit mo agad pumasok sa new relationship. So, what I suggest is take your time to heal, nurse your wound, and try to enjoy being alone muna. Kasi iba yung feeling, lalo na kung galing ka sa long-term na relationship. Iba yung feeling kapag, and enjoyin mo muna yung life alone. And it takes time, yes, it really takes time to move on. And eventually, kapag naka-move on ka na, ready na ulit yung heart mo na pumasok sa isang relationship, edi baka that time, mas better ka na. So, patience lang, sis. Number 4, baka naman kasi takot ka sa commitment. Baka ikaw yung tipo ng taong gusto mo lang yung fun, yung excitement, yung intimacy, pero ayaw mo ng commitment. Na kapag ready na to commit yung partner mo or yung kasomething mo, ayaw na, takbo na tayo. You have to realize na hindi dapat puro thrill lang, hindi puro saya-saya lang, hindi puro ganun lang, tapos yung octopus. Wait lang, guys. Sabi nga dun sa triangular theory of love, sino naman kayo doon? May pa-theory ako, diba? Sabi doon na kailangan kasama doon yung intimacy, commitment, and passion. So, kung wala yung isa doon, hindi siya matatawag na love. And kung ikaw yung tipo ng taong, wait lang, hindi ko malulun. Octopus. Kung ikaw yung tipo ng taong takot sa commitment, ayaw mag-commit sa isang bagay, maybe you should look for it muna. Find out bakit takot ka sa commitment, bakit ayaw mo ng commitment. Dahil ba takot kang maiwan, ayaw mong ma-attach ng sobra dun sa tao, or ano yung reason, baka may history na before, that's why ganyan ka na ngayon. So, you have to figure it out first before entering into a relationship or mag-entertain ng ibang tao. Kasi baka mamaya, yung ini-entertain mo, gusto niya pala yung pang-commitment na, yung pang-seryosohan na. Kasi nangyayari, naghahang lang kayong dalawa, hindi siya natutuloy, nauudlot siya. Kasi nga, hindi mo pa rin na-figure out, ano ba talaga yung nangyari? Ano ba talaga yung gusto mo? It's your responsibility para malaman kung papaano mo ba siya mag-work out. So, if you're really not into it, simula pa lang sabihin mo na dun sa tao na hindi ka for serious stuff. Mga ganong bagay. Alam niyo yun, yung parang pinipig, yung pinakilig pero di inibig. Sino ka naman doon? Next is, you don't have time to date. Ikaw yung tipo ng taong very goal-oriented. Ikaw yung, dahil pang gustong gawin sa bahay. Dahil pang gustong gawin sa buhay. Ikaw yung tipo ng taong marami pang ibang priorities other than love. So, kung ganun yung nangyayari, edi take your time. Do it. Kung ano yung priorities mo, gawin mo yun. Pero, kapag nandun ka na sa stage na gusto mong pumasok sa relationship, like serious relationship na kasi nga stable ka naman na or gusto mo lang talaga na, then make time for it. Hindi yung ibang tao lang lagi yung mag-a-adjust for you. Kasi if you want something, you have to do it with effort. Last is single by choice. Ayan. Okay. Medyo marami yung ganyang tao. Medyo marami. Diba, Yela? Nag-name drop. Single by choice sila.
Gusto nila na mag-isa muna sila on their own. Seryoso yun, na good thing kasi hindi sila pressure at all na maghanap ng partner. Nag-enjoy sila dun sa independence na meron sila, na baka meron pa silang issues na pinifix sa sarili nila. That's why mas prefer nila na alone muna. So, kapag pumasok sila sa relationship, mas better sila as individual and as a partner. Okay, pinag-uusapan natin siya kasi mahalaga na alam mo yung issues kung bakit single ka ngayon. Tapos, kahit gustong-gusto mo na, pinipilit mo nang mag-work kasi hindi nag-work. Mahalaga na alam mo ano yung dapat mong i-fix. Diba nga kapag sa sasakyan, may sira yung sasakyan, kailangan ipacheck mo yung halos lahat, buo, para makita kung ano ba talaga yung problema. So, ganun din yun, na kapag minsan kine-question mo na bakit sila ang daling humanap nila ng jowa, bakit sila may mga boyfriend, girlfriend na, tapos ako, andito naman ako, matino naman ako, jowable naman ako, pero wala pa rin talaga. So, baka kasi merong problem on your own and you have to figure it out. Ngayon, dahil ngayon, alam mo na yung issues kung bakit ka single or kung ano ba talaga yung dapat mong i-work out. It's up to you kung ano na yung way na gagawin mo. So, yung relationship, want lang siya, hindi talaga siya need. So, okay lang na wala ka talagang maging partner sa lifetime na to. Pero kung gusto mo naman, edi work for it. Baka mapunta ka pa lalo dun sa maling tao. Kakamadali mo dun sa mga bagay-bagay. Take your time, make a realistic standards, and know yourself first. Okay? Don't rush things in life. Enjoyin mo yung life mo na it doesn't mean na wala kang partner ngayon. Sad na ang life. Okay? So, darating din sa atin yan. Kaya mag-alala. And ayun na nga, medyo malapit ko na siyang maubos. Yung iba kasing flavor dito, natikman ko naman na talaga. Pero ito, promise, yung cheese bomb na nilagay. Sobrang panalo. So, if you want to order, ilalagay ko na lang yung link sa baba kung saan nyo sila pwedeng i-order. So, kung nakikrave kayo sa takoyaki, try nyo rin to. Let's support small businesses. Kung may mabibigay pa kayong advice sa mga single na nagmamadali rin, rushing into things, and questioning their worth kasi single sila, you may comment it down below para makatulong tayo sa kanila. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo and bili na kayo netong takoyaki. Promise, masarap talaga siya. So, don't forget to comment, like, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Till my next one. Bye!